worth it pa nga bang ipagpalit mo ang Taiwan sa Canada? JR nga pala isang OFW dito sa Taiwan. Kasi ngayong araw ay padispedida ng kasama ko. Halos ilang taon din siya dito sa Taiwan. Dito kasi sa Taiwan guys, maraming mga agency. Minsan ginagawa na nga stepping stone to ng mga iilan para makarating at makapag cross country sa Europa, sa Canada. Or di kaya yung mga graduate ng 12 years ay talaga nag-a-apply dun sa ibang bansa. Tapos yung iba ay isang kontrata lang ay lumilipat na at nagko-cross country na. Actually guys, marami akong kaibigan sa Canada. At sinasabi nga nila na ibang-iba daw talaga yung pamumuhay doon at sa Taiwan. Kaya nga sabi ko dito sa tukayo ko, dadaling kita sa hideout. Kasi sigurado ako sa Canada, walang bembang doon. Kasi alam ko talaga sa Canada, yung mga kaibigan ko doon ay puro trabaho, bahay lang talaga yung ginagawa nila. Pero guys, kung practical side ang pag-uusapan, for example, is sweldo, oo, mas mataas talaga ang kita sa Canada. Lalo na kung skilled worker ka or permanent resident ka. Kung benefits lang din naman ang pag-uusapan, ay hindi naman halos nagkakalayo ang Taiwan at Canada. Kaya lang kasi merong stable na long-term opportunities sa Canada, katulad ng citizenship pass. Mas madali sa Canada kung plano mong mag-migrate for good talaga. Pero kung experience at comfort sa trabaho, sa Taiwan ako, kasi mas magaan yung workload dito. Depende sa factory ha. Sa akin mas magaan lang naman ang trabaho. Pero mas mababa ang cost of living dito. At simple ang pamumuhay, diba? Maraming bembang. At saka hindi rin naman ganun kalayo sa Pilipinas. Kaya mas madaling umuwi. At saka mura pati ang pamasahe. Pero kung contract worker ka lang, may limit ang stay. Unlike sa Canada na pwedeng mag-permanent. Kaya nga maraming OFW nagsasabi na kahit mas pagod sa Canada, worth it kasi para sa future ng pamilya. Pero meron din naman mga iilan-ilan na nagsisisi. Kasi sobrang stress sa trabaho, mahal ang bilihin, at malamig ang panahon. Wala ba naman bembang? Kaya ako sigurado ako yung mga ex-Taiwan na nag-apply sa Europe at Canada ay namimiss nila yung mga ganitong nightlife. Kaya ako kahit first time ko dito sa hideout talagang pumunta talaga ako dito para madala lang yung kaibigan ko. Sa mga magtatanong nga pala kung saan yung hideout, search nyo lang sa Google Map at lalabas din naman yan. Masaya nga dito sa hideout, basta wag nyo lang haluan ng kalokohan. Kung pupunta nga kayo dito mga kapwa ko OFW, mag-enjoy lang kayo. At syempre kung pupunta kayo dito dapat day off nyo. Hindi yung pumunta kayo dito dahil absent kayo o nagtungtong kayo. Kanin. Nakakatawa nga to si Madam kasi talaga namang ipagtitimpla pa daw niya ako ng alak dahil nga first time ko nga makapunta dito nakilala nga nila ako. Sa buong linggong pagod sa factory, minsan hideout bar lang ang pahinga. Dito ko nga naramdaman na may life pa rin after work. Hindi naman masamang magpahinga sa trabaho, sa araw, sa tawanan sa hideout bar. Sa gabi kasi kahit OFW may karapatan din mabuhay. Enjoy, hindi lang puro trabaho. Hideout number 1. Sa sobrang stress sa work, minsan hideout bar lang ang nakakaintindi. Kape sa umaga, alak sa gabi, balance lang, wag puro sakripisyo. Kasi ang tunay na factory worker dito sa Taiwan, nag-a-unwind sa hideout bar. Kasi ang strong na OFW, marunong ding magpahinga at mag-enjoy bago lumaban ulit bukas. Yun lang, maraming salamat sa inyong panonood. Power, peace, kanin.